Mabusisi ang proseso ng pagboto at pagbilang ng balota ng mga cardinal elector sa Sistine Chapel. Tukayan natin ang mahigpit na proseso ng conclave sa ulat ni Jessica Soho. Dito sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, idaraos ang isang espesyal na misang magmamarka ng pagsisimula ng proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Sa ilalim ng nakamamanghang dome na idinisenyo ni Michelangelo, taimtim na susundan ng mahigit 100 kardinal ang naturang misa. Pagkatapos ng misa, dito sa Sistine Chapel tutungo ang mga kardinal para sa conclave. Halaw sa mga salitang Latin na cum, na ang ibig sabihin ay with at clavis o susi. Literal na ikakandado sa loob ang mga kardinal. Isa-isang ipapatong ng mga cardinal elector ang kanilang mga palad sa banal na Biblia. At manunumpang pananatilihing sagrado at sikreto ang isasagawang botohan. Walang komunikasyon sa labas sa anumang paraan. Kapag nakapanumpa na ang lahat ng cardinal elector, magbibigay na ng kautusan sa Latin, extra omnes, nang ibig sabihin, everyone out. Kailangan ng lumabas ang sinumang walang karapatang bumoto. Sa pagsisimula ng eleksyon, 3 grupo ng kardinal ang pipiliin ng random. Ang isang grupo magsisilbing mga scrutineer o tagabilang ng boto. Ang pangalawa, itatalagang mga reviser na magdo-double check ng mga balota. Habang ang pangatlong grupo, magsisilbing mga infirmary na mangungulekta ng boto sa mga kardinal na nasa Vatican, pero hindi makapunta sa mismong Sistine Chapel dahil may sakit. Ang balotang gagamitin sa botohan ay parihaba. Nakaimprenta sa taas ang mga salita na ang ibig sabihin ay elect as Supreme Pontiff. Sa ibaba naman ito ang espasyo para sa pangalan ng ihahalal. Kapag naisulat na ang boto, 2 beses kailangang tupiin ang balota. Dadalhin ng cardinal elector ang kanyang balota sa altar. Manunumpa muna. At saka ipapatong ang kanyang balota sa plato. Mula rito, marahan niyang ihuhulog ang laman ng plato sa isang urn upang ipakita sa lahat na iisang boto lang ang kanyang inilagay. Kapag nailagay na ang lahat ng cardinal elector ang kanilang mga balota sa urn, aalugin ng scrutineer ang lalagyan para mahalo ang mga boto. Mula rito, bibilangin ng isa pang scrutineer ang mga balota at pagkatapos, ililipat sa pangalawang lalagyan. Kapag nakumpirmang tugma ang bilang ng mga balota sa bilang ng mga cardinal elector, bubuksan na ang mga balota. Ang unang 2 scrutineer ang susuri at magtatala ng mga boto. Ang ikatlong scrutineer naman ang magbabasa nito ng malakas para marinig ng lahat ng elector. Kapag nabasa na ang isang balota, bubutasin ito gamit ang karayom at saka hihilain pababa sa nakadugtong na sinulit. Kapag naitala na ang lahat ng mga boto, susunugin ang mga balota sa tulong ng ilang pampakulay na kemikal. Ang usok na lalabas kung itim, ibig sabihin wala pang napipiling bagong Santo Papa. Pero kapag puti, indikasyon na meron ng bagong Santo Papa ang simbahang Katoliko. Ako si Jessica Soho, ang inyong saksi.